mariing sabi ng aking asawa. Ngunit dinala ko ang isang bata mula sa Pilipinas. Pagkatapos nito, nagsimulang magbago ang takbo ng aking buhay ng tuluyan. Subalit may lihim ang bata na hindi ko masabi sa kahit kanino. Ano nga ba ang nangyari sa pamilyang ito? Samahan niyo akong silipin ang kanilang kwento. Napakaganda ng Mayo sa London, sa Inglaterra. Habang naglalakad kami sa bayan na binabanaaga ng sikat ng araw, nakahawak kamay kami ng asawa kong si James. Pang-6 na taon na kaming kasal. At mahal pa rin namin ang isa't isa hanggang noon lang siguro. May resulta na ba sa ospital ngayon? Maingat na tanong ni James. Tumango ako. Ang totoo, alam ko na ang resulta mula pa kaninang umaga. Pero hindi ko maibulalas. Bigo na naman. Nanginginig ang boses ko. Mas hinigpitan ni James ang hawak sa aking kamay. Ayos lang, Claire. Dahan-dahan lang. Marami pa tayong pagpipilian. Pero alam ko, 4 na beses na kaming nabigo sa in vitro fertilization. IVF. At sinabi na ng doktor na mababa na ang posibilidad. Sa edad kong 37, unti-unting naglalaho ang pag-asa. At kasabay nito, gumuho ang aking pagpapahalaga sa sarili. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame habang lumuluha. Hinaplos ni James ang likod ko at nagsabi, "Claire, sapat na sa akin na nandyan ka. Magiging masaya tayo, kahit 2 lang tayo." Dapat sana'y naging aliw ang mga salitang iyon. Pero sa pinakaloob ng aking dibdib, may walang laman na umaalingaw-ngaw. Gusto kong maging isang ina. Gusto kong mahalin, protektahan at alagaan ng isang bata ng buong puso. 1 buwan pagkatapos, nag-alok sa akin ng katrabaho kong si Emma ng isang volunteer activity. Volunteer work sa isang bahay ampunan sa Pilipinas. Mga 10 araw lang. Kung gusto mo ring magbakasyon, sama ka sa akin? Noon, nagatubili ako. Masakit kasi sa akin ang makita ang mga bata. Pero ang tingin ni Emma ay napakaseryoso. At kailangan ko rin ng pagbabago. Sige, sasama ako. Kaya sumakay ako sa eroplano patungong Pilipinas. Hindi ko alam noon na ang desisyong iyon ay magiging simula ng pagbabago ng aking buhay. Ang maliit na bahay ampunan sa labas ng Tagaytay ay mas tahimik kaysa sa inaasahan ko. Tinitigan kami ng mga bata na puno ng kuryosidad. Mabilis na nakipag-usap si Emma sa mga bata, pero ako, nakatayo lang ako ng mailag. Nang sandaling iyon, napansin ko ang isang batang nakaupo ng mag-isa sa sulok. Maitim ang buhok at mata. Mukhang mga 4 na taong gulang habang naglalaro ang ibang bata. Tahimik lang siyang nagtatambak ng mga blocks. Hindi ko namalayan. Lumapit ako sa bata. Tumingala ang bata sa akin. Sa sandaling iyon, kumabog ng malakas ang puso ko. Isa itong damdaming hindi ko maipaliwanag. Para akong matagal na siyang kilala. Kumusta? Anong pangalan mo? Hindi sumagot ang bata. Lumapit ang direktor ng ampunan, si Gino, at nagsabi, "Siya si Kian." Halos hindi nagsasalita. Pinabayaan siya noong isinilang, kaya parang wala siyang tiwala sa mga tao. Parang pinilas ang dibdib ko. Para siyang ako nasaktan, nag-iisa at nangangailangan ng pagmamahal ng isang tao. Lumuhod ako at tiningnan si Kian sa mata. "Kian, ako si Claire. Magkaibigan tayo ha?" Hindi pa rin nagsalita si Kian. Pero maya-maya, inabot niya sa akin ang isang block gamit ang maliit niyang kamay. Sa sandaling iyon, tumulo ang luhas sa aking mga mata. Sa loob ng 10 araw, araw-araw akong nasa tabi ni Kian. Walang salita, pero hinawakan ni Kian ang kamay ko, umupo sa kandungan ko at niyakap ako. Sa huling araw ng aming volunteer work, nagdesisyon ako. Gusto kong iuwi si Kian. Tiningnan ako ni Emma ng gulat. "Ano? Ang pag-aampon?" "Oo, kailangan ko ang batang ito." Nag-alinlangan muna si Emma bago nagsabi, "Claire, pag-isipan mo ng mabuti. Ano ang sabi ni James?" Doon ko lang naisip hindi ko pa nakakausap ang asawa ko. Pero nakapagdesisyon na ako. Pagbalik ko sa London, agad kong sinabi kay James. May nakilala kong bata sa Pilipinas. Gusto ko siyang ampunin. Nanigas ang mukha ni James. "Ano?" "Si Kian, 4 na taong gulang. Napakabait. Gusto ko siyang tanggapin bilang anak namin." Nanahimik muna si James bago malamig na nagsabi, "Wag na." "Bakit?" "Alam mo, Claire, maganda na ang takbo ng buhay natin kahit walang bata. Hindi madaling desisyon ang pag-aampon, pero pwede tayong maging magulang. Kailangan ni Kian ng magulang at kailangan namin ng anak. Hindi yan perpekto."
Tumayo si James mula sa sofa. Tumaas ang boses niya. Perpekto? Anong alam mo sa batang iyon? Anong lahi ang dala niya? Anong problema ang maaaring mayroon siya? Wala tayong alam. Importante ba yan? Magiging anak natin siya. Claire? Hinawakan ni James ang balikat ko. Ang tingin niya ay napakaseryoso. Sasabihin ko sa'yo ng tapat. Wala akong tiwala na mamahalin ko ang anak ng iba na parang sarili kong anak. Isang batang walang dugo na koneksyon. Kaya ko ba siyang palakihin na parang sarili ko? Hindi ako sigurado. Ang salitang iyon ay tumusok sa dibdib ko na parang saksak. Sabi mo, mahal mo ako. Ayaw mo ba talaga akong maging ina? Hindi yan, Claire. Nag-aalala ako na masasaktan ka. Kung mabigo ang pag-aampon, babagsak ka ulit. Mabigo? Paano magiging pagkabigo ang pagmamahal? Bumuntong hininga si James. Claire, pakiusap. Tingnan mo ang realidad. Masaya na tayo ngayon, pero hindi ako masaya. Gabi-gabi, tinitingnan ko ang bakanting silid at inililibing ko ang pangalang ina na walang tumatawag sa akin. Unti-unti akong gumuho. Si Kian ang nag-iisang pag-asa na makapipigil sa pagguho na iyon. Patawad, pero kahit tumutol ka, dadalhin ko si Kian dito. Namutla ang mukha ni James. Seryoso ka ba, Claire? Oh, ito ang buhay ko. Gusto kong maging ina. Nang gabing iyon, natulog si James sa sofa sa sala. Nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame habang nag-iisip. Makasarili ba ako? Pero paulit-ulit na sumasagi sa isip ko si Kian. Ako lang ang meron ng batang iyon. Tumawag si Emma. Maayos mo bang nakausap si James? Oo, pero tumutol siya. Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Pero hindi ako susuko. Nanahimik muna si Emma bago nagsabi, Claire, makinig ka sa akin. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero ang kasal ay hindi ginagawa ng mag-isa. Kailangan mo ring isipin ang nararamdaman ni James. Alam ko. Pero kung isusuko ko si Kian, pagsisisihan ko yan habang buhay. Kinabukasan, tumawag ako sa ahensya ng pag-aampon. Lihim kay James. Naghanda ako ng mga papeles, sumailalim sa mga interview, at nagpa-inspeksyon sa kalagayan ng bahay. Wala siyang alam, o baka nagkunwari lang siyang walang alam. Pagkalipas ng 3 buwan, ibinigay ang permit para sa pag-aampon. Lumipad ulit ako patungong Pilipinas. Nag-iisa ako ngayon. Pagdating ko sa ampunan, nakaupo pa rin si Kian ng mag-isa sa sulok. Nang makita niya ako, sa unang pagkakataon, may ngiti na lumabas sa mukha niya. Kian, dumating na si Mama. Tumakbo si Kian at yumakap sa akin. Sa sandaling iyon, nakasiguro ako ito ang tamang desisyon. Ano man ang sabihin ni James, ano man ang sabihin ng mundo, magiging ina ako ng batang ito. Pero hindi ko alam noon na ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lang. Pagdating namin sa Heathrow Airport sa London, hindi kami sinalubong ni James. Si Emma lang ang sumalubong sa amin. Mahigpit na hawak ni Kian ang kamay ko. Nakatingin ng may pagtataka sa tanawin ng banyagang bansa. Nasaan si James? Umiling si Emma nang may paghingi ng tawad. Hindi ko siya makontak. Mukhang galit na galit. Sumakit ang dibdib ko. Pero tiningnan ko si Kian. Ang maitim na mata ng bata ay nagtitiwala sa akin. Hindi ako pwedeng magsisi. Pagdating namin sa bahay, nakakulong si James sa study room. Hawak ko ang kamay ni Kian at pumasok kami sa sala. Nandito na kami. Umuwi na kami. Binuksan ni James ang pinto at lumabas. Ang mukha niya ay parang bato. Tiningnan niya si Kian ng sandali, tapos tumingin sa akin at nagsabi, dahil nagdesisyon ka ng mag-isa, ikaw lang ang mananagot. At pumasok ulit siya sa study room. Isinara ang pinto ng malakas. Tumingala si Kian sa akin ng may takot. Lumuhod ako at niyakap siya. Ayos lang, Kian. Nandito si Mama. Pero hindi kami ayos. Mula noon, itinuring ni James si Kian na parang invisible. Hindi siya bumabati pagising sa umaga at hindi man lang tinitingnan si Kian pag uwi sa gabi. Kumilos siya na parang walang Kian sa bahay. Hindi pa rin nagsasalita si Kian. Hindi niya kaya ang kahit simpleng salita. Sinabi ng pediatrician na speech delay lang at walang espesyal na problema. Kailangan lang ng oras. Nagbago ang kapaligiran kaya kailangan niya ng oras para umangkop. Pero iba ang iniisip ni James. Kita mo na? May problema ang batang yan. Nangyari yan dahil ipinilit mo siyang dalhin dito. Hindi totoo yan. Sabi ng doktor, ayos lang.
Ayos lang? 4 na taong gulang na, hindi pa nagsasalita. Kailangan lang ng oras? Naging madalas ang aming pagtatalo. Nag-aaway kami sa maliliit na bagay. Naiinis si James kapag umiiyak si Kian ng bahagya. Kapag hindi makatulog si Kian sa gabi, lumalabas siya sa sala at natutulog sa sofa. May mahalaga akong meeting bukas. Hindi ako makatulog dahil sa batang yan. Kian, isinasagawa ang pag-angkop sa bagong kapaligiran. Magtiis ka muna. Hanggang kailan? 1 taon? 2 taon? Habang buhay, lalong lumamig ang tingin ni James. Nawala na ang mainit na tingin na nakikita ko sa kanya noon. Nagkaroon din ng problema sa trabaho. Ang katrabaho ko sa interior design company, si Kate, ay nagsimulang magparinig. Claire, nag-ampon ka pala. Matapang ka ha? Salamat. Pero nag-aalala ako. Hindi pa nagsasalita ang bata, hindi ba? Ayos lang yan ha? Ayos lang. Magiging maayos din siya agad. Umiling si Kate. Kasi sabi ko, madalas may problema ang mga ampon. Hindi mo alam kung anong lahi ang dala, di ba? Nanginginig ang kamay ko sa sinabi niya. Pero nagtiis ako. Hindi ako naiintindihan ni Kate. Hindi tulad ni Emma. Nang lunch break, umupo si Emma sa tabi ko. Huwag mong intindihin ang sinabi ni Kate. Ganon talaga siya. Alam ko. Pero kapag paulit-ulit kong naririnig ang mga ganong salita, nag-aalala rin ako. Kian, isinagawa ng maayos. Napakagaling mong ina. Ang mga salita ni Emma ay nakabawas sa lungkot ko. Pero pag uwi ko, ang malamig na tingin ni James ang naghihintay sa akin. Isang hapon, sumabog si James. Aksidenteng natapunan ni Kian ng tubig ang laptop ni James. Sumigaw si James. Tingnan mo to. Ano to? Nawala lahat ng mahalaga kong files. Patawad. Pupunasan ko. Mawawala ba yan sa pagpunas? Lagi kang ganyan. Laging kampi sa batang yan. Bata pa si Kian. Nangyayari ang pagkakamali. Tinitigan ni James si Kian. Nagtago si Kian sa likod ko nang may takot. Dahil sa batang yan, nagulo ang buhay natin. Tama ako, hindi ba? Ang anak ng iba pa rin sa huli. Sa salitang iyon, tumulo ang luha sa mga mata ko. Anak natin si Kian. Hindi. Anak mo siya, hindi siya anak ko. Iniwan ni James ang salitang iyon at umalis ng bahay. Ako, napaupo ako sa sahig at umiyak. Lumapit si Kian at yumakap sa akin. Walang salita. Pero ang init ng maliit na kamay ng bata ay nakapagpagaan ng bahagya sa puso ko. Nang gabing iyon, tumawag ako kay Emma. Emma, hindi ko na kaya. Bakit? Anong nangyari? Ayaw tanggapin ni James si Kian. Araw-araw kaming nag-aaway. Bumuntong hininga si Emma. Kailangan din ni James ng oras. Magtiis ka pa ng kaunti. Hanggang kailan? Hindi ko alam. Pero huwag kang susuko. Kailangan ka ni Kian. Sumagot ako habang nagpipigil ng luha. Alam ko, hindi ako susuko. Pero lalong naging mahirap ang realidad. Nagsimula nang magbulungan ng mga kapitbahay. May ampon pala sa bahay na yan. Oo, dinala mula sa Pilipinas. Pero mukhang hindi raw nagsasalita. Kawawa naman. Ang asawa raw tumutol. Ganoon ba? Ipinilit daw ng babae. Ang mga bulungan ay sumunod sa akin. Kahit pumunta ako sa supermarket o sa parke, nararamdaman ko ang tingin ng mga tao. Ang mga tingin na may halo ng awa at pagtataka. Naramdaman siguro ni Kian ang ganitong atmosfera, kaya lalo siyang naging tahimik. Masaya lang siya kapag kaming dalawa lang, pero kapag nandyan si James o ibang tao, natatakot siya. Isang araw, maagang umuwi si James galing sa trabaho. Nakita niya akong nagtatambak ng blocks kasama si Kian sa sala at malamig na nagsabi, "Hindi ka pumasok sa trabaho ngayon?" Masama ang pakiramdam ni Kian, kaya dinala ko sa ospital. Sabi ko na, madalas talagang magkasakit ang mga bata. Umupo si James sa sofa. Claire, magising ka. Hindi mo na nagagawa ng maayos ang trabaho mo dahil sa batang yan. Anong ibig mong sabihin? Tinanong ako ng CEO. Sabi niya madalas ka raw absent at marami ka ring mistakes. Uminit ang mukha ko. Totoo iyon. Hindi ako makapag-concentrate sa trabaho dahil sa pag-aalaga kay Kian. Patawad. Mag-iingat ako ng husto. Maaayos ba yan sa pag-sorry? Kailangan nating magtrabaho pareho para mapanatili ang bahay na to. Kung hindi ka makapagtrabaho, anong mangyayari sa buhay natin? Ang mga salita ni James,
ay parang sugat na tumusok sa akin. Niyakap ko ng mahigpit si Kian. Anong gusto mong gawin ko? Iwanan ko si Kian? Hindi ko yan sinabi. Pero pinili mo, hindi ba? Kaya kailangan mong panagutan. Pananagutan? Isinasagawa ko ang pananagutan ko. Oo, sa kanya. Pero sa akin at sa kasal natin, nanginginig ang boses ni James. Doon ko lang napagtanto nag-iisa rin si James. Sa sobrang focus ko kay Kian, napabayaan ko na ang asawa ko. Patawad. Sobrang focused ako kay Kian. Umiling si James. Wala nang saysay ang sorry ngayon. Wasak na tayo. Nagyelo ang puso ko sa salitang iyon. Anong ibig mo sabihin? Claire, hindi ko na kaya. Hanggat nandyan ang batang yan, hindi tayo magiging masaya. James, pero tumayo si James at pumasok sa silid tulugan. Napakalakas ng tunog ng pagsara ng pinto. Napaupo ako sa sahig, yakap si Kian. Itinago ng bata ang mukha niya sa dibdib ko. Nagkamali ba talaga ako? Ang pagdadala ko kay Kian isa ba yung pagkakamali? Pero naramdaman ko ang init ng katawan ni Kian. Narinig ko ang mahina niyang tibok ng puso. Anak ko siya. Hindi ako susuko. Kinabukasan, dumaan si Emma sa bahay. Claire, anong nangyayari? Ang pangit ng kulay mo. Sinabi ni James kagabi. Hindi na niya kaya. Hinawakan ni Emma ang kamay ko. Makakaya mo yan. Magagawa mo yan. Pero mukhang mawawala na sa akin ang asawa ko. Hindi yan. Magbabago ang isip ni James sa paglipas ng panahon. Umiling ako. Hindi ko alam. Ang tingin niya ay sobrang lamig. Parang galit na siya sa akin. Tiningnan ni Emma si Kian at nagsabi, walang kasalanan ng batang yan. Kailangan lang ni Kian ng pagmamahal. Alam ko. Pero napakahirap ng realidad. Nang hapong iyon, isa pang insidente ang nangyari. Biglang tumaas ang lagnat ni Kian. 39.5 degrees Celsius. Nagmadali ako sa ospital. Tinawagan ko si James, pero hindi niya sinagot. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay sa emergency room, lumabas ang doktor. Trangkaso lang, pero mukhang stressed ang anak niyo. Stress? Opo. Sensitive ang mga bata. Kapag hindi matatag ang kapaligiran, nagpapadala sila ng signal sa katawan. Gumuho ang dibdib ko. Nagkasakit si Kian dahil sa pag-aaway naming mag-asawa. Pag-uwi namin, nakaupo si James sa sala. Galing kayo sa ospital? Oo. Trangkaso. Pero dahil daw sa stress, tumingala si James. Stress? Dahil sa atin. Natatakot si Kian dahil nakikita niya tayong nag-aaway. Nanahimik muna si James, bago malamig na nagsabi. Ayan na, sabi ko na hindi ba? Ang pagdadala sa batang yan ang nagpapasama sa buhay nating lahat. Hindi yan totoo. Ano? Hindi na tayo mag-asawa. Nakatuon ka na lang sa pagiging ina. At ako, naging invisible na. Pakiusap James. Pero tumayo si James at naglakad patungo sa pinto. Mananatili muna ako sa hotel. Huwag mong sirain ang buhay natin sa pagsubok na maging masaya ng mag-isa. Sumara ang pinto ng malakas. Tumayo ako sa kinatatayuan ko at umiyak. Hinawakan ni Kian ang binti ko at tumingala. May luha rin sa mata ng bata. Kian, patawad. Nagkasakit ka dahil sa akin, hindi ba? Hindi pa rin nagsalita si Kian. Pero mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Ano man ang mangyari, poprotektahan ko ang batang ito. Hindi ko alam noon na pagkalipas ng ilang araw, may mangyayaring insidente na babago sa lahat. 1 linggo na ang lumipas mula nang umalis si James. Wala siyang tawag o mensahe. Araw-araw, kaming dalawa lang ni Kian. Nag-leave ako sa trabaho dahil hindi na ako makapag-concentrate. Isang umaga, kakaiba ang ikinilos ni Kian. Tumayo siya sa harap ng pader sa sala at nagsimulang gumuhit gamit ang kanyang daliri. Akala ko, doodle lang. Pero nang tingnan ko ng mabuti, may regular na hugis. Kian, anong ginagawa mo? Hindi sumagot si Kian at patuloy na hinawakan ng pader. Akala ko, naglalaro lang ang bata, kaya pumunta ako sa kusina para maghanda ng almusal. Pero nang tanghali, nagmadaling tumawag si Emma. Claire, nakita mo ba si James? Hindi. Bakit? May chismis sa company na nag-resign siya. Nag-resign? Oo. Hindi ko alam ang detalye, pero kumakalat ang chismis. Ibinaba ko ang telepono at sinubukan kong tawagan si James. Pero hindi niya sinagot. Lumaki ang takot ko.
Hindi niya siguro ako iniwan, hindi ba? Nang hapon, tumayo ulit si Kian sa harap ng pader. May dala siyang Crayola ngayon. Sinubukan ko siyang pigilan. Pero ang tingin ni Kian ay napakaseryoso. Para siyang may kailangan gawin. Sige Kian, kung gusto mong gumuhit, gumuhit ka. Nagsimulang gumuhit si Kian sa pader gamit ang Crayola. Komplikadong geometric lines ang nagkakabit-kabit. Tinitigan ko ang ginagawa niya at naisip ko baka naglalabas lang ng stress ang bata. Nang gabi, bumukas ang pinto. Pumasok si James. Mukha siyang pagod. San ka galing? Hindi sumagot si James at pumasok sa sala. At nang makita niya ang pader, tumigil siya. Ano to? Nagulat ako. Si Kian ang gumuhit. Patawad. Buburahin ko mamaya. Pero lumapit si James sa pader. Nagbago ang tingin niya. Ito, geometric patterns to. Ano? Sinundan ni James ng daliri niya ang guhit sa pader at nagsabi. Hindi lang to doodle. Mathematical pattern to. Paanong magagawa yan ng 1 taong gulang? Tiningnan ko rin ng maigi ang pader. Noong una, mukha lang siyang doodle. Pero nang ituro ni James, may nakita nga akong regular pattern. Kian, paano mo ginawa to? Hindi pa rin nagsalita si Kian. Pero kinuha niya ang isa pang Crayola at nagsimulang gumuhit ulit sa bakanting bahagi ng pader. Hindi 1, 2, 3 pero mga bagay na mukhang komplikadong mathematical equation. Hinawakan ni James ang braso ko. Claire, hindi na to biro. Kailangan nating ipatingin sa eksperto. Eksperto? Saan? Sa Child Development Center. Baka may espesyal na kakayahan si Kian. Sa tingin ni James, sa unang pagkakataon, nakita ko ang interes kay Kian. At hindi iyon negatibo, kundi puno ng kuryosidad. Kinabukasan, dinala namin si Kian sa London Child Development Center. Si Dr. Martin, isang eksperto, ang sumuri kay Kian. Sa loob ng ilang oras, sumailalim si Kian sa iba't ibang test blocks, puzzles, drawings. Tinitigan ni Dr. Martin ang mga drawing ni Kian at nagulat. Hindi ka pani-paniwala. May problema po ba? Umiling ang doktor. Hindi problema. Henyo ang batang ito. Henyo? Opo. Napakataas ng IQ ni Kian. Limitado ang test na ginagamit ko. Ang spatial perception at mathematical thinking ng batang ito ay high school level man lang. Nagkatinginan kami ni James. Hindi kami makapaniwala. Pero hindi pa po nagsasalita si Kian. Ngumiti ang doktor. Iba yan sa speech development. Ang mga gifted child ay mas naunang mag-develop sa ibang domain kaysa sa language. Si Kian ay isang case kung saan super develop ang visual at mathematical thinking. Magsasalita din siya agad. Pero ngayon, iniintindi niya ang mundo sa ibang paraan. Nanginginig ang boses ni James nang nagtanong. So, totoo po? Henyo si Kian? Opo, marami na akong nakitang bata. Pero si Kian ito ang una. Paglabas namin sa center, tahimik si James. Tahimik pa rin siya habang nagmamaneho. Maingat ako nagtanong, James. Ayos ka lang? Lumingon si James. May luha sa kanyang mga mata. Claire, patawad. Bakit? Napakabobo ko. Tinanggihan ko si Kian at kinamuhian kita. Ako ang pinakamasamang asawa. Nanginginig ang boses ni James. Hindi dahil henyo siya kaya ka nag-so sorry. Kahit henyo siya o hindi, dapat si Kian ang anak natin. Hindi ko yan naunawaan o ayaw kong makita. Hinawakan ko ang kamay ni James. Ayos lang, dahil ngayon mo lang napagtanto. Hindi yan ayos. Napakasama ng ginawa ko kay Kian. Sa iyo. Lumingon si James kay Kian sa backseat. Nakatingin lang si Kian sa labas ng bintana. Kian, tiningnan ni Kian si James. Patawad. Patawad talaga. Hindi pa rin nagsalita si Kian. Pero iniabot niya ang maliit niyang kamay kay James. Nang hawakan ni James ang kamay na iyon, biglang bumuhos ang luha niya. Salamat Kian. Salamat sa pagpapatawad mo kay Papa. Nang gabing iyon, kumain kaming magkasama bilang pamilya pagkatapos ng matagal na panahon. Kinausap ni James si Kian at tumangoong ngumiti si Kian bilang tugon. Walang salita, pero sapat na iyon. Tumawag ako kay Emma. Emma, may nangyaring napakagandang milagro. Ano? Si Kian henyo raw. Hindi raw ma-measure ang IQ niya. Sumigaw si Emma. Talaga? Wow! Congratulations! At si James? Nagbago siya. Tinanggap na niya si Kian. Aba, Claire! Buti na lang at hindi ka sumuko. Napakagaling.
Ibinaba ko ang telepono at niyakap si Kian. Kian, alam ni Mama na espesyal ka. Hindi dahil henyo ka, kundi dahil anak ka ni Mama. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Kian. Mama, parang tumigil ang puso ko. Ano? Kian, sinabi mo Mama? Mama? Mahina at nanginginig ang boses ni Kian pero malinaw. Niyakap ko ng mahigpit si Kian at umiyak. Tumakbo rin si James at niyakap kaming dalawa. Kian, si Papa to. Pwede mo bang sabihin Papa? Tumingala si Kian. Papa, umiyak si James. Salamat anak, maraming salamat. Nang gabing iyon, naging tunay kaming pamilya. Isang pamilya na konektado hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal. Pero hindi ko alam noon na ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lang. Pagkalipas ng ilang araw, tumawag ang doktor. Mga magulang ni Kian. Kumalat na po ang balita tungkol kay Kian sa education community. May mga media na gustong mag-interview. Media? Opo. Napakabihira po ng case ni Kian, kaya maraming tao ang magiging interesado. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan si James. Anong gagawin natin? Desididong nagsabi si James. Tumanggi tayo. Bata pa si Kian. Lason sa kanya ang atensyon ng media. Ganon din ang tingin ko. Pero hindi kami iniwanan ng mundo. Pagkalipas ng isang linggo, may isang broadcasting station sa Inglaterra na dumiretso sa bahay namin. Magandang araw. Kami po ang EBC. Gusto po namin gumawa ng documentary tungkol kay Kian. Patawad. Tatanggihan po namin. Babayaran po namin kayo ng malaki. At oportunidad din ito para kay Kian. May papakita niya ang talento niya sa buong mundo. Matigas na isinara ni James ang pinto. Hindi exhibit ang anak namin. Pero kumalat na ang chismis. Nagbulungan ang mga kapitbahay. Nagtanong ang mga katrabaho. Kahit sa kalye, nakilala kami ng mga estranghero. Ang anak daw sa bahay na yan henyo? Oo, ampun pa. Swerte, di ba? Nakapulot ng henyo? Ang salitang iyon ay nakasakit sa akin. Nakapulot? Hindi bagay si Kian. Anak namin siya. At nangyari ang pinakakatakutan ko. Isang araw, may lumitaw na lalaki at babae sa harap ng bahay. Magandang araw. Kami po ang kamag-anak ni Kian. Kamag-anak? Opo, pinsan po ng nanay ni Kian. Nabalitaan po namin, kaya dumalaw kami. Naging malamig ang dugo ko. Halatang kasinungalingan. Kung kamag-anak sila ni Kian, bakit hindi sila lumitaw noong nasa ampunan siya? Patawad? Kailangan namin ng verification. Siyempre, hindi naman po namin gustong kunin si Kian. Gusto lang po naming makita siya. Harangan ni James ang harap ko. Umalis na kayo. Anak namin si Kian. Naiintindihan namin. Pero dugo ay dugo, hindi ba? May karapatan din si Kian na malaman ang pinagmulan niya. Karapatan? Bumaba ang boses ni James. Kung totoo kayong kamag-anak, bakit hindi kayo lumitaw noong nasa ampunan si Kian? Hindi ba kayo nahihiya na lumitaw lang kayo ngayong alam niyong henyo si Kian? Nanigas ang mukha ng lalaki sa salitang iyon. May dahilan po kami. Gayunpaman, Pilipino si Kian. Hindi ba't mas tama na lumaki siya sa Pilipinas? Hindi! Anak namin si Kian. Huwag na kayong bumalik ulit. Isinara ni James ang pinto ng malakas. Nanghina ang tuhod ko at napaupo ako. James, babalik pa ba sila? Niyakap ako ni James sa balikat. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ko siya. Poprotektahan ko si Kian at ang pamilya natin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Tumingin ako sa labas ng bintana at naisip, bakit hindi na lang kami hayaan ng mundo? Gusto lang naming mamuhay ng normal, pero hindi normal si Kian. At ang di pangkaraniwan na yun ang sumisira sa pamilya namin ngayon. Pagkatapos ng insidente sa fake relatives, kumuha si James ng abogado para i-reconfirm ang adoption procedure at protektahan si Kian ng lubusan sa legal na paraan. Huwag kang mag-alala, Claire. Walang makakakuha kay Kian, pero hindi natapos ang problema. Patuloy ang contact ng broadcasting stations at media. At may mga offer mula sa educational institutions na gustong pag-aralan si Kian. Kung ipadadala niyo si Kian sa research institute namin, bibigyan namin siya ng best education. Kailangan ng specialized environment para mag-develop ang talent ni Kian. Tinanggihan namin ang lahat ng offer. Hindi test subject si Kian. Siya ang aming anak na dapat lang mahalin. Isang araw, tumawag ulit si Dr. Martin. Mga magulang ni Kian, gusto ko pong itest ulit si Kian. Posible po ba? Bakit po? May problema ba? Hindi. Sa katunayan,
Kabaligtaran pa. Mukhang patuloy na nagde-develop ang talent ni Kian. Kailangan ng mas accurate na evaluation. Bumisita ulit kami sa center. Ito ang pinakakomplikadong test. Nagbigay ang doktor ng mga university-level math problems kay Kian. Calculus, integral, statistics, abstract algebra. Walang pen. Tiningnan lang ni Kian ang problem at isinulat ang sagot. Wala siyang mali. Hindi ka panipaniwala. Bulong ng doktor. 6 na taong gulang pa lang ang batang ito, pero naiintindihan na niya ang doctoral level na math. Tinitigan ko si Kian. Ngumiti ang bata na may inosenteng mukha pa rin. Isang 6 na taong gulang na bata na parang kumukupas ang titulong henyo. Doktor, pwede po bang lumaki si Kian ng masaya? Tumango ang doktor. Opo, ang importante, hindi ang talent ni Kian, kundi ang puso ni Kian. Kung mamahalin niyo siya, magiging masaya si Kian. Ang salitang iyon ang nagpakalma sa akin. Pauwi na kami nang biglang nagsabi si Kian. Mama, gusto kong magkaroon ng kaibigan. Tumalo ng puso ko. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Kian ng ganoon kahabang sentence. Kaibigan? Oo, sa kindergarten. Naglalaro ang ibang bata. Gusto ko ring maglaro. Tiningnan ni James si Kian sa rearview mirror. Kian, hahanapan ka ni Papa ng magandang kindergarten. Pagkalipas ng ilang araw, ini-enroll namin si Kian sa isang kindergarten na malapit sa amin. Naiintindihan ng guro ang sitwasyon ni Kian at nangako na aalagaan siya ng mabuti. Nang ihatid namin si Kian sa unang araw at tumalikod, lumuha ako. James, magiging ayos ba si Kian? Hinawakan ni James ang kamay ko. Magiging ayos siya. Malakas ang anak natin. Pero nang hapon, tumawag ang kindergarten. Mama, mukhang hindi po masyadong social si Kian sa ibang bata. Anong nangyari? Sobrang tahimik po ni Kian. Kaya hindi alam ng ibang bata kung anong gagawin. Kumabog ang dibdib ko. Nang sunduin ko si Kian, nakaupo siya ng mag-isa sa sulok at nagtatambak ng blocks. Ang ibang bata, nakatingin lang sa kanya mula sa malayo. Kian, ayos ka lang? Tumango si Kian. Pero malungkot ang tingin ng bata. Nang gabing iyon, matagal kaming nag-usap ni Kian. Kian, anong pakiramdam mo sa paggawa ng kaibigan sa kindergarten? Umiling si Kian. Mahirap. Hindi naiintindihan ng mga bata ang sinasabi ko. Anong sinasabi mo? Kapag nagkuwento ako tungkol sa numbers, nagtataka sila. Sumakit ang dibdib ko. Henyo si Kian. Pero dahil doon, mahirap siya makipag-ugnayan sa kasing edad niya. Kian, pwede ka ring magkwento ng iba, hindi lang numbers. Halimbawa, ang paborito mong kulay o toy. Nag-isip si Kian. Tapos tumango. Opo, susubukan ko. Mula kinabukasan, unti-unting nagbago si Kian. Sa halip na numbers, sinubukan niyang makipag-usap sa mga salitang maiintindihan ng ibang bata. At pagkalipas ng isang buwan, nagkaroon ng unang kaibigan si Kian. Mama, may kaibigan na ako ngayon. Ryan ang pangalan niya. Niyakap ko ng mahigpit si Kian. Ang galing mo, Kian! Pero nang gabing iyon, nagkaroon ng problema. Kumalat ang chismis tungkol sa genius ni Kian sa kindergarten. Nagbulungan ng ibang magulang. Ang batang yan, hanyo daw. Oo, ampun pa. Napakaswerte. Kaso, classmate ng anak ko. Nag-aalala ako, baka maikumpara. Tinawag ako ng head teacher. Mama, humingi po ako ng pabor. Opo, ano po yun? Pwede po bang wag na lang ipakita ang genius ni Kian sa kindergarten? Uncomfortable po ang ibang magulang? Anong ibig mong sabihin? May nagawa bang mali si Kian? Wala po. Pero kapag masyadong advanced si Kian, baka ma-intimidate ang ibang bata. Nanginginig ang kamay ko. Gusto ba nilang magkunwari si Kian na hindi niya kaya? Mukhang nag-aalala ang head teacher. Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Patawad. Pero hindi ko po yan magagawa. May karapatan si Kian na maging masaya sa kung ano siya. Pag-uwi ko, ikinuwento ko ito kay James. Nagalit si James. Kagaguhan. Bakit kailangang itago ni Kian ang kakayahan niya? Ganoon din ang tingin ko. Pero hindi ganoon ang tingin ng mga taong ito. Nag-isip muna si James. Tapos nagdesisyon. Claire, lumipat tayo ng bahay. Lumipat? Oo. Sa labas ng London. Sa lugar na walang pakialamang tao at mapapalaki natin si Kian sa kung ano siya. Tiningnan ko si James. Ang taong tumanggi kay Kian noon, ngayon ay handang baguhin ang lahat para kay Kian. Salamat. Salamat?
Hindi ba't pamilya tayo? Pagkalipas ng isang buwan, lumipat kami sa isang maliit na bayan sa Surrey sa labas ng London. Tahimik at mapayapa ang lugar. Nagsimulang pumasok si Kian sa bagong kindergarten. At ngayon, wala nang nagbubulungan tungkol sa genius ni Kian. Isang araw, umuwi si Kian at nagsabi, "Mama, tinanong ako ng teacher ngayon." "Anong tanong?" "Kung ano raw ang gusto kong maging paglaki ko." Anong sinabi mo?" Masayang ngumiti si Kian. "Gusto kong maging scientist. Isang scientist na magliligtas sa mundo." Naluha ako. "Iligtas ang mundo?" "Oo." Sabi ng teacher, may sakit daw ang mundo dahil sa problema sa energy. Gusto kong humanap ng bagong energy at iligtas ang mundo. Binuhat ni James si Kian. "Ang anak namin, napakagandang pangarap." "Papa, tutulungan mo ako ha?" "Oo naman. Si Papa ang pinakamalaking cheerleader mo." Nang gabing iyon, magkasama kaming nakaupo sa sala. Nakaupo si Kian sa kandungan ko at nagbabasa ng libro. Nakasandal si James sa balikat ko. Isa itong perpektong sandali. "James, masaya talaga tayo, hindi ba?" Hinawakan ni James ang kamay ko. "Oo, ito ang tunay na kaligayahan. Kaligayahan na naging posible dahil nandyan si Kian." Ngumiti si James. "Sasabihin ko sa iyo ng totoo. Noong una, nagbukas lang ang puso ko nang malaman kong henyo si Kian. Nakakahiya yun, pero iba na ngayon, hindi ba?" "Oo, ngayon, hindi na mahalaga kung henyo si Kian o hindi. Anak namin si Kian, sapat na iyon." Tumingala si Kian. "Papa, Mama, mahal ko kayo." Niyakap namin ng mahigpit si Kian. "Mahal ka rin namin, Kian." Nang sandaling iyon, tumunog ang doorbell. 11:00 na ng gabi. Tumayo si James at binuksan ang pinto. "Sino sila?" "Magandang araw. Galing po kami sa Cambridge University." "Cambridge?" "Opo. Nabalitaan po namin si Kian. Gusto po naming mag-alok ng special program para kay Kian sa aming university." Kinindatan ako ni James. Nagsimula na naman. Pero hindi kami natakot ngayon. Tunay na kaming pamilya. At kaya naming harapin ang anumang pagsubok ng magkasama. Magalang naming tinanggihan ang offer ng Cambridge University. 6 na taong gulang pa lang si Kian. At gusto namin na magkaroon siya ng normal na childhood. Patawad, bata pa si Kian. Mas importante ngayon na maglaro siya kasama ang mga kaibigan niya at lumaki ng masaya. Nalungkot ang university. Pero iginalang nila ang desisyon namin. Kung magbago po ang isip nyo, tawagan nyo lang kami. May space po kami palagi para kay Kian. Mula noon, nagkaroon kami ng matibay na prinsipyo. Ang genius ni Kian ay hindi mas mahalaga kaysa sa kaligayahan ni Kian. Palalakihin namin si Kian ng may pagmamahal, hindi bilang isang espesyal na bata. Lumipas ang ilang buwan. Maayos na si Kian sa kindergarten kasama ang mga kaibigan niya. Sa bahay, patuloy siyang nagsosolve ng math problems at gumuguhit. Pero hindi lang iyon ang buhay niya. Tumakbo si Kian sa parke, naglaro ng toys at tumawa kasama namin. Ang infertility ay hindi sumpa. Ito ay proseso para makilala si Kian. Naging 8 taong gulang si Kian at nag-aral sa elementary school. Genius pa rin siya, pero hindi siya nagmamayabang. Nag-enjoy lang siya sa gusto niya. Isang hapon, dumalaw si Emma. Matagal na kaming hindi nagkita. "Claire, mukha kang masaya talaga." "Salamat, Emma. Lahat ng to dahil sa iyo." "Anong ginawa ko?" "Dahil nag-alok ka na mag-volunteer ako sa Pilipinas." Ngumiti si Emma. "Tadhana yun." "Oo, tadhana." Tiningnan ko si Kian na naglalaro sa garden mula sa bintana. Minsan, hindi ako makapaniwala. Ako na dating desperado, ngayon ay napakasaya. Dahil hindi ka sumuko. Nagbago rin si James. Napakagaling na tatay na ngayon. Sabi ni Emma habang umiinom ng tsaa. Ganyan ang pagmamahal. Binabago ng pagmamahal ang tao. Nang gabing iyon, nagkwento si Kian tungkol sa nangyari sa school. "Papa, sumagot ako sa tanong ng teacher sa math ngayon." "Talaga? Anong problem?" "Multiplication." Pero nagulat ang teacher. Tumawa si James. Hindi pa alam ng teacher na genius si Kian. "Hindi ako genius, Papa. Gusto ko lang ang math." Sa salitang iyon, nagkatinginan kami ni James. Hindi iniisip ni Kian na genius siya. Iniisip niya na isa lang siyang normal na bata na gusto ang math. Iyon ang pinakamagandang bagay. Genius pa rin si Kian.
Pero mas mahalaga na isa siyang batang minamahal. Ang pamilya namin, na konektado hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal, ay mas matatag kaysa sa anumang pamilya sa mundo. Isang weekend, nagbiyahe kami sa dalampasigan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Kian ang dagat at excited siya. Mama, ang laki pala ng dagat. Oo, Kian. 70% ng mundo ay dagat. Tumakbo si Kian sa buhangin. Niyakap ako ni James sa balikat. Claire, napakaganda ng desisyon natin. Oo, ang best decision. Mapapatawad mo ba ako sa pagtutol ko noon? Tiningnan ko si James. Nakalipas na yon. Ang ngayon ang importante. Salamat. Mahal kita. Mahal din kita. Tumakbo si Kian sa amin at hinila ang mga kamay namin. Papa! Mama! Laro tayo! Nag-holding hands kami at naglakad sa dalampasigan. Isang perpektong pamilya. Isang perpektong sandali. Pag-uwi namin, may tanong si Kian sa akin. Mama, bakit hindi ako sa tiyan mo ipinanganak? Isang maingat na tanong. Pinaupo ko si Kian sa kandungan ko. Kian, hindi ka ipinanganak sa tiyan ni Mama, pero ipinanganak ka sa puso ni Mama. Sa puso? Oo. Matagal ka nang hinintay ni Mama. At nang makita kita sa Pilipinas, sinabi agad ng puso ni Mama. Siya yon, kaya naging pamilya tayo. Nag-isip si Kian, tapos tumawa. Eddie, anak akong ipinanganak sa puso. Oo, ikaw ang anak na ipinanganak sa pagmamahal. Niyakap ako ng mahigpit ni Kian sa leeg. Mama, napakasaya ko na anak mo ako. Masaya rin si Mama na maging mama mo, Kian. Ilang taon nang lumipas. Naging 11 taong gulang si Kian. Genius pa rin siya. Pero hindi niya iniisip na iyon ang lahat niya. May mga kaibigan si Kian, may pangarap, at higit sa lahat, may pamilya. Sa science class sa school, nagbigay ng presentation si Kian. Future energy ang topic. Seryosong nakinig ang teacher at mga classmate. Nang matapos ang presentation ni Kian, nagpalakpakan sila. Pag-uwi ni Kian, excited siyang nagkuwento. Mama, nagpresent ako ngayon. Tungkol sa future energy. Talaga? Kumusta? Pinuri ako ng teacher. Baka maging scientist daw ako talaga. Hinaplos ni James ang ulo ni Kian. Oo naman, kayang gawin ng anak namin ang kahit ano. Ngumiti si Kian. Papa, pag naging scientist ako, ikaw ang una kong ipapakita ha. Salamat anak. Niyakap namin ang isa't isa. At nang gabing iyon, napagtanto namin ulit kung ano ang tunay na pamilya. Hindi dugo ang pamilya. Ang pamilya ay pagpili, pagmamahal, at dedikasyon. Pinili namin ang isa't isa, minahal, at nagdedicate. Kaya mas matatag kami kaysa sa anumang pamilya sa mundo. Maraming salamat sa pagbasa hanggang sa huli. Taos puso kaming nagdarasal para sa inyong kaligayahan at tagumpay.